buhay at makapasok sa ating mga bahay. Sapagkat kapag ang Panginoon ay nakapasok sa ating buhay at siya'y nakapaghari sa ating mga bahay o sa ating mga tahanan, ang Diyos ay nakagagawa ng mga dakilang bagay. Salamat! Sinaayos niya ang aming buhay, sinaayos niya ang aming pong tahanan, ang aming sinira at winasak ng kasalanan, winasak ang aming buhay ng mga maling pagpapasya. Pero nang aming paintulutan si Jesus na maghari sa aming buhay, mga minamahal, nakita ko po malaking pagkakaiba. Sapagkat si Jesus na namatay para sa iyo at para sa akin ay gumawa upang tayong lahat ay magtamasa ng kaayusan, mga minamahal, ng kalalagayan sa buhay. Ako'y naniniwala, si Jesus ang tanging kasagutan sa buhay ng mga tao. Si Jesus ang makapagbibigay, mga minamahal, ng hinahanap ng tao. Maniwala ka sa salita ng Panginoon. Gayon din, maniwala ka sa nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa. Kaibigan, katotohanan ang iniisip ng tao, ang kasagutan sa buhay nila ay pera. Ang iniisip ng tao, ang kasagutan sa kanilang mga suliranin ay pananalapi. Kung ganun pala, na ang pera pala ang kasagutan sa lahat, bakit may mga tao, may pera na, may kayamanan, may pag-aari, nagpapakamatay pa rin sila sa gitna na sila maraming mga bagay na tinatangkilik sa kanilang buhay. Meron silang pananalapi, meron silang nagkukumit ng suicide. Ito isang patunay na hindi pera ang kasagutan sa buhay ng tao. Merong vacuum sa ating pagkataong panloob. Merong kulang, mga minamahal. Sabagat ito'y nangyari sa pasimula ng pagkalikha kay Adan at kay Eva, ibinigay ng Diyos ang perpektong kalalagayan, kondisyon ng buhay ng tao. Ngunit dahil sa kasalanan ng magkamalit ng pagpapasya, si Adan at si Eva na sila'y kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. At dahil sa mga bagay na yun, ang kasalanan ay pumasok. Nagkaroon ng vacuum, nagkaroon ng kakulangan, kaungkagan sa buhay ng tao sapagkat nawala ang presensya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Doon dahilan, kaibigan, kung bakit ngayon ang mga tayo nakakaranas ng tinatawag na iba't ibang uri ng karamdaman and eventually ay umaantong sa kamatayan. Kaibigan, hindi tayo nilikha sa kamatayan, hindi tayo nilikha sa karamdaman. Ngunit dahil sa kasalanan, ang buhay ng tao ay naging miserable. Hinahanap ng tao ang lahat ng kaparaanan para siya'y maging magalak, para siya'y maging masaya. Siya'y nag-aaral, siya'y nagtatrabaho, nagsusumikap para masumpungan ang kagalakan na kanyang hinahanap. But at the end of the day, ang tao ay kulang pa rin sapagkat ang makapagpupuno lang sa kulang na meron sa buhay mo, kaibigan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, makamtan mo man ang kayamanan sa buong mundo, ngunit kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Saan pupunta ang iyong lahat ng pinagpagalan? Kaya ngayong gabi, mga minamahal, kung sawa ka na sa nangyayari na paikot-ikot sa buhay mo, kaibigan, na para bang cycle na lang, na para bang nakakabagot na ang buhay, kaibigan, hinahanap po ang kagalakan ng kapayapaan, hinahanap po ang kayusan, maging sa loob ng iyong tahanan, meron kang problema kahit anong gawin mo. Yan ay normal na nangyayari sa karamihan. According sa pag-aaral, more than 50% ng pamilya sa Pilipinas ay broken. Maraming mga sira at wasak na pamilya sapagkat ang kasalanan ay gumagawa, naglalagay ng vacuum, naglalagay ng butas ng kaungkagan sa buhay ng mga tao. Kaibigan, marami-rami na rin akong napangaralan ng salita ng Diyos. Ang ilan ay produkto ng mga iniwan, mga anak na iniwan ng kanilang ama o mga anak na iniwan ng kanilang ina, mga pamilya na nasira at nawasak dahil sa kasalanan. Ngunit salamat sa kabutihan ng ating Panginoon nang sila'y masumpungan ng Panginoon at sila rin naman ay nagpaintulot na si Jesus ay pagariin ang mga taong ito. Sinaayos ng ating Panginoon ang kanilang mga buhay sapagkat merong pagpapala sa pangalan ng ating Panginoon, merong kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Hesus, may kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus, may kaayusan ng buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung pakiramdam mo paulit-ulit na ikaw ay bigo, bagsak, tumaranas ng hindi magandang kalalagayan at kondisyon, kaibigan, ayos kung sabihin may pag-asa pa kung lalapit ka sa ating Panginoon. Kung ikaw ay magtitiwala na siya makagagawa, 16 na taon ang aking buhay na puno ng kawatan ng pag-asa.
16 na taon ng aking buhay, ako'y nasa ilalim ng impluensya ng droga. Ang aking pamilya ay nagtutulak ng drugs. Ganun ang aking linya, mga minamahal. Pero salamat, nakita ko nang ako'y magtiwala sa Panginoon. Hindi ko na kailangan pumunta sa drug rehabilitation para ako'y makalaya sa droga. Ang Panginoong Hesus ay nagpapalaya, kaibigan. Marahil meron kang pamilya na hanggang ngayon gumagamit ng droga. Ginawa mo na lahat ng kaparaanan, ngunit ganun pa rin ang buhay ng iyong kapamilya na yan, kaibigan. Bakit hindi mo magtiwala sa Panginoon? Sapagkat 16 na taon na kalilipas, mga minamahal, ang pagpapalaya ay ginawa ng Panginoon sa aking buhay. May pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Marahil naabot ka ng tinig na ito, kaibigan. Ikaw ay narito, nagpapagal, nagpapakahirap, nagtatrabaho, umaasa ka, nagaganda ang iyong buhay, ngunit paulit-ulit, cycle lang ang nangyayari, kaibigan. Sapagkat ang katotohanan, ang makapagpupuno lamang ng kakulangan sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Make room for Jesus. Bigyan mo ng daan, bigyan mo ng espasyo, bigyan mo ng lugar ang ating Panginoon. Ako'y naniniwala, ang Diyos ay merong malaking magagawa sa ating mga buhay. Kaya sa aking pagtatapos, kaibigan, marahil naabot ka ng tinig na ito, marahil hinihipo ka ng Panginoon, hindi lahat ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang ilan ay kumukutsa, ang ilan ay tumatawa, sapagkat ako man ay ganun din nung una. Kapag nakakakita ng mga nangangaral, iniisip ko mga tao yan ay walang magawa sa buhay. Ngunit nung maranasan ko si Jesus, maramdaman ko ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig sa aking buhay. Naunawaan ko, mga minamahal, na kailangan kong ibahagi kung anong aking tinanggap. Binabahagi ko lamang ang kabutihan ng Panginoon. At kung naabot ka ng tinig na ito, kaibigan, at naniniwala ka, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Bukas ang kamay ng Panginoon. Bukas palad na tayo kanyang tatanggapin. Bukas palad na tayo kanyang sasagipin. Sapagkat ganun kabuti ang Panginoon, hinihintay lamang niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Kung naabot ka ng tinig na ito, kaibigan, bakit hindi mo subukan tanggapin si Jesus? Bakit hindi mo subukan pag-arin ng Panginoon sa iyong buhay? Marahil, lumarating ka na sa pagkapagod at pagkasawa. Gusto mong may manatak mo ng iyong buhay, kaibigan, si Jesus ang kasagutan. Sabi ng Biblia, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan niya. He is the way, the truth, and the life. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Kaya sa hapong ito, marahil nais mong tanggapin si Jesus, pero hindi mo alam kung paano. Pwede kitang tulungan, kaibigan. Ginawa ko ito, 16 na taon ang nakalilipas, may mga taong nagpalasakit sa akin na tanggapin si Jesus sa magitan ng maiksing panalangin. Kung nais mo siyang tanggapin ngayong gabi, pwede mong itaas ang iyong kamay at sabihin, kaibigan, pwede mo sabihin, mga aral, nakikita kita, nais kong tanggapin si Jesus. At ang kapahayagan ng pananampalataya. Pwede mong itaas ang iyong kamay, kaibigan. Amen? Upang sabihin, narito mga ngaral, napapakinggan kita. Ang mga oras na ito, kung narinig mo ang aking tinig, nais kitang pangunahan sa isang simple at payak na panalangin, ngunit sincero at may katapatan na pagtawag sa Diyos. Marahil hindi mo pa ito ginawa sa iyong buhay, pero ito yung pagkakataon na pwedeng ito na yung pasimula kung pag-arin mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay. Ang Diyos ay nakatingin mula sa kalangitan. Sa maingay na paligid na ito, marinig ng Diyos ang iyong kalalagayan ay kanyang nalalaman. Narinig niya ang bawat hibig at daing ng iyong puso. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kung nais mo si Jesus pag-arin sa iyong buhay, bakit hindi mo sundan ang isang simple at payak na panalangin? Pwede kang sumunod sa panalangin ito, kaibigan. Sambitin mo ang ganitong panalangin na nagmumula sa iyong puso. Ganito mo ang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita na nahayag sa lugar na ito. Ako'y naniniwala, kailangan kita sa aking buhay. Ako'y kulang, hindi sapat. Kaya hinihingi ko na ako'y punuin mo ang iyong Santong Espiritu. Patawarin mo ang aking mga kahinaan, ang aking mga kasalanan. Linisin mo at pawiin. Sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon
at tagapagligtas, pagligtas, hari hari, ng aking buhay. Maraming salamat sa pagpapatawad, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Ito ang aking panalangin panalangin, sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang simple at payak na panalangin, 16 na taon na ang gawin ko ang panalangin na ito. Salamat mga minamahal, unti-unti ang Diyos ay gumawa, umilos sapagkat binigyang daan ko ang ating Panginoon sa aking buhay. Kaya po ngayon po gabing ito mga minamahal, ang pangaral ng salita ng Diyos ay hindi titigil. Magkaroon man ng maraming kaguluhan katulad sa ating kapanahunan, dire-diretsong gera at mga kalamidad, pero ang pangangaral ng Diyos ay hindi titigil mga minamahal. Ito ay parating ng ating Panginoon ang kanyang mensahe sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sa gitna ng mga bagay at kabiguan mga minamahal. Ang ating Panginoon ay narito upang tayo tulungan sa gatina at tayo ay kanyang lingapin mga minamahal ng kanyang pagmamahal kung tayo lang ay magtitiwala sa kanya.